Naisip mo na ba kung bakit kahit gustong magbago ay parang nananatili pa rin sa iisang lugar ang iyong buhay sa loob ng maraming taon? Nagbabasa ka ng mga libro, nanonood ng mga video, sumusubok ng mga teknik pero tila walang epektong nangyayari. Narito ang katotohanang maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, ikaw ay nakulong sa isang paradigma. At hanggang hindi mo nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, wala talagang magbabago. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ka kumikilos base sa lohika. Kumikilos ka base sa isang programa. At ang programang ito ang sabotahe sa iyong buhay ngayon at hindi mo pa ito napapansin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito mababasag sa loob lamang ng 10 minuto. 10 minuto lang. At kung gagamitin mo ang ituturo ko sa iyo, ang buhay na mararanasan mo mula ngayon ay totally iba sa buhay na nararanasan mo ngayon. Napaisip ka na ba na karamihan sa ginagawa mo araw-araw ay nangyayari nang hindi mo talaga iniisip? Parang may isang tao o bagay na nagmamaneho ng buhay mo sa autopilot. At alam mo ba? Yan na talaga ang nangyayari. May isang hindi nakikitang programa na tumatakbo sa loob mo ngayon. Tinatawag itong paradigma. At ang mental na programang ito ay hindi lamang mga kaugalian. Ito ang operating system ng iyong isip. Ito ang nagsasaad kung paano ka kumikilos, tumutugon, nag-isip, nakakaramdam at lalo na kung paano mo hinaharap ang pera, trabaho, relasyon, at ang iyong sarili. Gumigising ka at hinahawakan ang cellphone bago ka pa lumabas ng kama. Umiinom ng parehong kape, tinatahak ang parehong ruta, sinasabi ang mga parehong bagay. At pagdating ng gabi, nahihiga ka na may kakaibang pakiramdam na walang nagbago. Parang paulit-ulit ang buhay mo nang walang katapusan. Hindi ito malas o kakulangan sa disiplina. Ito ang paradigma sa aksyon. Ito ang nagdidikta ng iyong rutina. Ito ang nagtatakda ng pinaniniwalaan mong posible. At ang pinakamalala, maaari mong gustong magbago, pero kung hindi mo babaguhin ang mental na code na ito, hihilahin ka ng iyong mga gawi pabalik, parang goma na nakakabit sa iyong bukong-bukong. At hindi mo pa rin ito mapapansin. Isipin mo ito, ilang beses ka nang nag-try mag-ipon pero hindi nagtagumpay. Ilang beses mong ipinangako sa sarili mo na magigising ka ng mas maaga, magsisimula ng bagong proyekto, aalis sa isang toxic na relasyon, o simpleng babaguhin ang isang gawi, pero ilang araw lang ay bumalik ka rin sa dati. Karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng kagustuhan. Nabibigo sila dahil buhay pa rin ang lumang paradigma. Parang nagmamaneho ka ng kotse habang nakahanda ang handbrake. Pwede kang mag-accelerate pero hindi ka gagalaw. O mas masahol pa, maaari mong masira lahat habang ginagawa ito. Ang pinakamapanganib sa paradigma ay hindi ito sumisigaw. Bumubulong ito. Sinasabi nito ang mga bagay tulad ng hindi ito para sa iyo, hindi mo pa ito nagawa dati, wala sa pamilya mo ang nakagawa nito, kulang ang pera, huli na para magsimula. At pinaniniwalaan mo ito. Dahil ang mga isipin na ito ay nakaalin sa programa mo. Pakiramdam mo totoo ito. Pero hindi naman. Pamilyar lang sila. At nagkakamali tayo sa pagiging pamilyar bilang katotohanan. Noong bata ako, eksakto akong ganito ang nararamdaman mo ngayon. Akala ko ang buhay ko ay magiging puno ng pansamantalang trabaho, maliit na sahod, at walang maliwanag na kinabukasan. Wala akong pinag-aralan, wala akong mga layunin, wala akong perspektiba. Ang meron lang ako ay pakiramdam na may mali, pero hindi ko alam kung ano yon. At nang may nagbigay sa akin ng isang libro tungkol sa pag-isip, kayamanan, at isip, doon ko sinimulang makita ang tunay na nangyayari. Hindi ako binigyan ng plano ng librong iyon. Binigyan ako nito ng kaliwanagan. Ipinakita nito na hindi ako bobo o tamad. Limitado lang ang aking programa. Maliit ang paradigma ko, hindi ako. Ang pagbabago ng paradigma ay nangangailangan ng kamalayan. Nangangailangan ng pagsisikap. Nangangailangan ng pagtitiyaga. At nangangailangan din ito ng pamumuhunan, ng oras, ng focus, at madalas ng pera rin. Dahil sinusubukan mong baguhin ang mga taon, minsan ay dekada, ng pag-ugali. At hindi mo ito magagawa sa pamamagitan lang ng mga positibong pahayag na nakadikit sa salamin. Kailangan mo ng pag-uulit, pag-aaral, at emosyonal na pakikilahok. Hindi nagbabago ang paradigma sa lohika. Nagbabago ito sa emosyon. Nagbabago ito sa desisyon. At kapag nagsimula kang magbago, may halos mahiwagang nangyayari.
Nagsisimula kang makita ang mga posibilidad kung saan dati ay mga limitasyon lang ang nakikita mo. Nagsisimula kang gumawa ng ibang mga hakbang nang hindi mo namamalayan. Nagsisimula kang maging ibang tao, kahit pareho pa rin ang pangalan mo, katawan mo, at kasaysayan mo. Nakita mo na ba ang isang tao na parang naipit sa loob ng maraming taon at biglang nagtagumpay? Yung taong kilala mo bilang magulo, naliligaw, walang direksyon, at biglang tila nasa ibang antas na, ginagawa, nagsasalita, at nabubuhay sa mga bagay na dati ay imposible. Hindi iyon swerte. Pagbasag iyon ng paradigma. Kapag binago mo ang iyong paradigma, nagbabago ang iyong pananaw. At kapag nagbago ang pananaw mo, nagbabago ang lahat sa paligid mo, kahit na wala pang nagbabago sa labas. Ito ay agham, hindi mistisismo. Napatunayan ng mga pag-aaral sa neuroscience na tumutugon ang utak sa mga paulit-ulit na pattern ng pag-isip at gumagawa ng mga otomatikong koneksyon upang makatipid ng enerhiya. Kaya mahirap ang pagbabago. Sanay ang utak mo na panatilihin kang nasa comfort zone, kahit na sinisira ka ng comfort zone na yon. At ito ay lalaban. Pero kung magpapatuloy ka, mag-organisa ito muli. Mag-adapt ito. At nagsisimula itong gumana ayon sa bagong pattern. Ito ang tinatawag na neuroplasticity. Ito ang nangyayari kapag ikaw ay kusang loob na nagpasya na muling iprograma ang iyong buhay. Maaari kang magsimula ngayon din. Pumili ng isang ugali mo na inuulit mo araw-araw at alam mong ito ang naglalayo sa iyo mula sa buhay na iyong ninanais. Maaring ito ay ang pagbangon sa kama at agad na pagreklamo tungkol sa araw. Maaring ito ay ang pagsabi ng wala akong pera sa tuwing iniisip mong mag-invest para sa iyong sarili. O kaya ay ang gawin na pagsabi ng balang araw gagawin ko pero hindi naman natutupad. Pumili ng isa. Isang-isa lang. At ngayong araw, magdesisyong putulin ang siklong iyon ng may buong kamalayan. Kapag dumating ang otomatikong pagnanasa, huminto. Huminga ng malalim. At kumilos ng iba. Iyon lang. Makikita mo na ang isang simpleng pagbabago sa asal, na ginawa ng may intensyon, ay nagsisimulang pahinain ang lumang paradigma. At kung ulitin mo ito araw-araw, 10 minuto bawat araw, sisimulan mong buuin ang bagong programa. Isang programa na magdadala sa iyo papalapit sa buhay na gusto mo, hindi yung buhay na iyong tinatanggap lamang. Hindi ka kung ano ang sinabing ikaw noon. Ikaw ay kung ano ang pinipili mong maging ngayon. At nagsisimula ang lahat sa pagkilala na may programang gumagana sa likod ng bawat desisyon, bawat reaksyon, bawat palusot. Sa sandaling makita mo ang programang iyon, nagsisimula itong mawalan ng kapangyarihan. At doon ka magsisimulang hawakan ang tunay na kontrol ng iyong buhay. Naranasan mo na bang harapin ang isang malinaw na pagkakataon, alam mo ang dapat gawin, pero natigil ka? Dumating ang ideya, naramdaman mo ang kasabikan, nakita mo ang mga posibilidad, nagsimulang magplano, ngunit pagdating sa aksyon, may lamig sa sikmura, tensyon sa dibdib, mabilis na pag-isip at sumuko ka. Hindi ito kakulangan ng tapang. Hindi ito katamaran. Ito ang tinatawag na terror barrier. Ito ang sandali kung kailan nagkakontra ang bago sa iyong lumang paradigma. At maniwala ka, nangyayari ito sa lahat sa atin. Ang terror barrier ay parang di nakikitang pader. Lumalabas ito kapag sinubukan mong lumabas sa iyong comfort zone. Tuwing iniisip mong magsimula ng bagong negosyo, tapusin ang relasyong nagpapasakit sa iyo, mag-invest sa isang bagay na maaaring magpalaya sa iyo sa pinansyal, sabihin ang sa bagong oportunidad, o kahit sabihin ang hindi sa isang bagay na dati mong tinatanggap lang. Lumalabas ang hadlang. At ang tawag dito ay takot. Ang takot ay natural na reaksyon ng isang mental na sistema na sinusubukang protektahan ang sarili mula sa banta. Ngunit ang mahalaga, sa karamihan ng pagkakataon, ang banta ay hindi totoong nangyayari. Bago lang ito. At ang iyong utak, na nakasanayan ng luma, ay mas gusto ang masakit na pamilyar kaysa sa promising ngunit hindi pa kilala. Sa loob ng maraming taon, naging biktima ako ng prosesong ito. Malinaw kong naalala nung nagpasya akong iwan ang aking matatag na trabaho at simulan ang unang negosyo ko. Wala akong karanasan. Wala akong suporta. Wala ring modelo ng tagumpay sa aking pamilya. Pero may isang ideya ako. At pinasiklab ng ideyang iyon ang isang bagay sa loob ko. Ngunit nung dumating ang oras para ilaan ang pera sa proyekto, natigil ang katawan ko. Ang isip ko ay sumigaw ng mga katagang, paano kung pumalya? Paano kung mawala lahat? Sino ka ba para gawin ito?
Halos sumuko na ako. Halos. Pero may nagsabi sa akin na kung babawi ako, patutunayan ko lahat ng sinabing hindi ako kaya. Kaya nagpatuloy ako. Na may takot talaga. At iyon ang nagdala ng lahat ng pagbabago. Hindi agad nawala ang takot. Nandoon siya, kasama ko sa bawat hakbang. Pero natuklasan ko na ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagkilos sa kabila ng takot. At kapag nalampasan mo ang terror barrier, sa kabilang bahagi hindi lang ginhawa ang naghihintay. May paglago. May bagong ikaw. Karaniwan, iniisip ng mga tao na kailangang maging handa muna para mapaglabanan ang takot. Pero hindi ka kailanman mararamdaman na handa ka para sa isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Ang pakiramdam ng pagiging handa ay dumarating pagkatapos ng desisyon, hindi bago. Ilang pagkakataon na kaya ang nawala dahil naghintay ka pang maging handa. Ilang pangarap ang naipagpaliban dahil naniwala kang darating ang tamang panahon. Ang totoo, walang perpektong panahon. Ang meron ay ang ngayon. At ang desisyon na kumilos sa kabila ng pagdududa. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking takot ng mga tao, ayon sa pananaliksik ng American Psychological Association? Hindi ito ang kamatayan. Ito ay ang kabiguan. At kasunod nito ay ang takot sa paghusga. Mas nag-aalala ang mga tao kung ano ang iisipin ng iba kaysa sa kanilang sariling mga pangarap. Hindi sila kumikilos dahil baka pagtawanan, kritisin, o hindi pagtanggap ng iba. At alam mo ba ang nakakatuwang bagay? Ang mga taong pinakamaraming pumuna ay yung mga hindi pa nagkaroon ng lakas ng loob na subukan. Hindi ka nila tinatawanan. Pinagtatawanan nila ang kanilang sarili dahil hindi sila kailanman lumampas sa kanilang dating hangganan. Kapag naputol mo ang siklong iyon, kahit minsan lang, may malalim na pagbabago ang magaganap. Mapagtatanto mo na ang sakit ng hindi pagsubok ay mas malaki kaysa sa sakit ng pagkabigo. At mauunawaan mo na ang takot ay isang maling alarma lamang, pinapagana ng isang lumang sistema na hindi nilikha para sa iyong paglago, kundi para lang sa iyong kaligtasan. Nakita ko itong nangyari sa aking kapatid na babae at sa kanyang asawa. Sila ay nasa 50 ilang taong gulang nang dumating ang pagkakataon na bilhin ang isang maliit na negosyo. May mga ipon sila pero natatakot silang mawala lahat. Sinabi ko sa kanila, gawin niyo na kahit natatakot kayo. Ngayon, ang negosyong iyon ay naging isang multimilyonaryong kumpanya, hawak ng kanilang mga anak at patuloy na lumalago. Ngunit ang mahalagang sandali ay yung panahon na nagpasya silang kumilos kahit na nanginginig sila sa loob. At tignan mo, kung ikaw ay nanginginig ngayon sa loob, marahil ito ang pinakamagandang palatandaan na ikaw ay papunta sa tamang direksyon. Kasi ang totoong takot ay nararamdaman lamang kapag malapit ka ng umunlad. Ang comfort zone ay hindi isang tahimik na lugar. Ito ay isang tahimik na bitad. At ang pinakamalaking ninanakaw nito mula sa iyo ay hindi pera, hindi oras. Ito ay ang iyong pagkakakilanlan. Kapag nabuhay ka ng maraming taon na sumusunod sa takot, nakakalimutan mo kung sino ka talaga. Marahil iniisip mo na magbabago ang lahat kapag naging kumpiyansa ka na, kapag mas maraming pera ka na, kapag maayos na ang lahat. Ngunit nagsisimula ang pagbabago kapag nagpasya kang hindi nasundin ang takot. Kapag hinarap mo ito, naramdaman mo ito ng buo, at gayon paman, ginawa mo ang isang hakbang pasulong. Sa sandaling iyon nagsisimula kang maging sino ang ipinanganak kang maging. Gusto mo bang malaman ang sikreto ng mga taong lubos na nagbago ang buhay? Ginawa nila ang kinakailangan bago pa man sila maging handa. Nilagpasan nila ang ihadlang ng takot. Hindi sila espesyal. Hindi sila isinilang na may mga himalang kakayahan. Naintindihan lang nila na ang takot ay hindi katapusan, ito ay isang pintuan. Maaari mong tawirin ang pintuang iyon ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. At hindi kailangan ng malalaking kilos. Minsan, ang pagtawid sa takot ay ang pagtawag na matagal mo nang ipinagpapaliban. Pagpapadala ng mensahe. Pagsulat ng ideya sa papel. Pamumuhunan sa isang bagay na alam mong makakabago sa buhay mo, kahit na ito ay mukhang baliw sa mga tao sa paligid mo. At alam mo ba? Kung mukhang baliw, malamang nasa tamang landas ka. Kasi ang paglago ay mukhang walang katwiran hanggang sa magsimulang magtagumpay. May tawag sa loob mo. Hindi ko alam kung ano ito. Pero alam kong nandyan ito. At kung naririnig mo ako ngayon, ibig sabihin mas malakas ang tawag na yon kaysa sa takot. Matagal ka nang naghintay. Matagal ka nang sumunod.
Matagal ka nang nagtago. Ngayon ang oras para sumulong. Kahit may takot. Lalo na kung may takot. Sapagkat sa kabilang panig ng hadlang ng takot, may bersyon ka ng sarili mo na namumuhay ng eksaktong buhay na pinangarap mo. At hinihintay ka nito. Napansin mo ba kung paano ang ibang tao ay nakakagawa ng napakaraming bagay sa isang araw, habang ang iba ay laging abala ngunit tila hindi umuusad? Ang kaibahan nila ay hindi sa dami ng oras. Nasa paraan ng paggamit nila ng oras. Lahat ay binigyan ng parehong dami ng oras. 24 na oras bawat araw. 1,440 minuto. Ang ginagawa mo sa oras na iyon ang nagtatakda ng iyong realidad. Ngunit narito ang punto na hindi sinasabi ng iba, ang oras mismo ay hindi pwedeng pamahalaan. Hindi mo makokontrol ang orasan. Makokontrol mo lang ang ginagawa mo habang tumatakbo ito. At dito pumapasok ang paradigma ng malakas. Karamihan sa mga tao ay nagsasabing wala silang oras. Ngunit ang ibig nilang sabihin ay, ang paradigma ko ang nagpapakulong sa akin sa mga otomatikong gawi kaya hindi ko magamit ng produktibo ang oras. Sila ay gumigising, tinitingnan ang telepono, nadidistract, tumatalon mula sa isang gawain patungo sa iba nang walang focus, at sa katapusan ng araw ay pakiramdam nila ay pagod at frustrado, na parang wala silang naabutan. At hindi ito dahil tamad sila. Nasa parehong lumang mental na pattern pa rin sila. Sanay ang utak na hanapin ang pamilyar, kaya ang hindi produktibong routine ay naging komportable. Lubhang na-distort ang iyong pananaw sa oras dahil sa iyong paradigma. Kung naniniwala kang kailangang palaging abala para maging produktibo, pupunuin mo ang araw mo ng walang saysay na gawain. Kung naniniwala kang ang tagumpay ay nangangailangan ng palaging paghihirap at pagsasakripisyo, tatanggihan mo ang lahat ng simple, direkta, o kasiyasyang bagay, kahit na epektibo ito. At pinipigilan ka nitong makawala sa siklo ng pagiging abala pero walang resulta. Ang kailangang magbago ay kung paano mo inaayos at isinasagawa ang iyong mga gawain. Ang oras mismo ay hindi kailanman naging problema. Naalala ko ang isang partikular na sandali sa buhay ko nang naging malinaw ito sa akin. Palagi akong naglalakbay, nagbibigay ng mga talumpati sa iba't ibang bansa, may mga kuponang nagtatrabaho sa iba't ibang time zone, at kahit ganoon ay napapanatili ko ang balanseng at napakaproduktibong routine. Paano? Dahil ang bawat bahagi ng araw ko ay inayos ng may intensyon. Alam ko ng eksakto kung ano ang mahalaga sa oras ko, at mas mahalaga, alam ko rin kung ano ang hindi. At nangyari lamang iyon matapos kong talikuran ang paradigma na kailangan laging abala para magmukhang mahalaga. Pinili kong maging epektibo. At ang desisyong iyon ang nagdala sa akin upang gumawa ng mas marami, kumita ng mas marami, at mabuhay ng mas may kalidad. May pananaliksik mula sa Gallup Institute na nagsasabing higit sa 85% ng mga tao sa buong mundo ay hindi nakakaramdam ng malasakit sa trabahong ginagawa nila. Ibig sabihin nito, ginugugol nila ang karamihan ng kanilang oras sa paggawa ng mga gawain na hindi nila gusto, walang layunin, at walang enerhiya. Isipin mo ang epekto nito sa loob ng isang linggo. Isang buwan. Isang taon. Isa itong tahimik na pag-aaksaya. At naapektuhan nito hindi lamang ang mga resulta kundi pati ang kumpiyansa sa sarili, kalusugang pangkaisipan, mga relasyon, at ang pakiramdam ng personal na katuparan. Lahat ito dahil ang paradigma ang nagpapanatili sa kanila sa siklo ng pag-uulit. Hindi mo kailangan ng bagong schedule. Kailangan mo ng bagong layunin para sa bawat oras ng iyong araw. At hindi ko sinasabi na maging robot ka o tanggalin ang iyong libangan. Ang ibig kong sabihin ay kamalayan. Kapag naging malinaw sa iyo kung saan napupunta ang iyong oras, malalaman mo na malaking bahagi nito ay ninanakaw ng mga abalang nagpapakita na parang may kagyat na pangangailangan. Ilang ulit mo nang sinimulan ang araw na may malinaw na layunin, ngunit natigil ka dahil sa mga notifikasyon, usapan, social media, o maliliit na gawain na tila mahalaga ngunit sa huli ay hindi naman talaga nakatulong. Hindi ito malas. Ito ay ang paradigma na sumisira sa iyong produktibidad sa pamamagitan ng pagkakalat ng atensyon. Nakilala ko ang isang babae sa isa sa aking mga programa na nagtatrabaho ng 12 oras bawat araw ngunit hindi pa rin makaahon sa kanyang mga utang. Naniniwala siya na kung magtatrabaho siya ng mas matagal, maayos lahat. Ngunit siya ay pagod na, walang gana, at wala ng oras para sa sarili.
Nang maunawaan niya kung ano ang paradigma at sinimulang ayusin ang kanyang araw batay sa totoong mga prioridad, nagbago ang lahat. Binigyan niya ng kaunting oras ang trabaho, nakatuon sa mga gawain na talaga namang may resulta, at sa loob ng 6 na buwan ay nadoble ang kanyang kita. Nandyan na palagi ang oras. Ang nagbago ay kung paano niya ito ginamit. Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay? Magsimula ka sa iyong mga umaga. Ang mga unang minuto pagkatapos mong magising ang nagpapasya ng emosyonal, mental, at produktibong ritmo ng iyong araw. Kung sisimulan mo ito sa kabuluhan, malamang nagugugulin mo ang mga susunod na oras sa pagtanggal ng mga problema. Ngunit kung sisimulan mo ito ng may intensyon, ikaw ang kumokontrol sa iyong oras, hindi ang oras sa iyo. Isang simpleng pagbabago tulad ng paggising ng 30 minuto ng mas maaga, pagrepaso ng iyong mga layunin, pag-visualize ng mga target, at pagpaplano ng 3 pangunahing aksyon para sa araw ay maaaring magdulot ng malakas na domino effect. Hindi ito aabot ng higit sa 10 minuto. At maaaring baguhin ito ang lahat. Alam mo ba kung ano ang madalas pumipigil sa pag-usad ng maraming tao? Ang ideya na kailangan nilang laging gawin ang marami. Ngunit ang produktibidad ay hindi tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa epekto. Maaari kang gumawa ng mas kaunti at makamit ng higit kung ginagawa mo ang mga tamang bagay ng malinaw at tuloy-tuloy. At ito ay isang pagpili. Isang desisyon. Kailangan mong tumigil sa pagtugon lang sa iyong araw at simulan ang paglikha nito. Hindi ito nakasalalay sa talento. Nakasalalay ito sa programa mo sa loob. At kung ang kasalukuyang programa mo ay nagpapagod at nagpapahinto sa iyo, kailangan itong palitan. Kapag binago mo ang paradigma na kumokontrol sa paggamit mo ng oras, hindi lang produktibidad ang tataas, tumataas din ang iyong kumpiyansa sa sarili. Nagsisimula kang magtiwala sa sarili dahil nakikita mo ang mga resulta. At kapag nakikita mo ang resulta, nakakakuha ka ng motibasyon. At kapag may motibasyon ka, nagpapatuloy ka. Lumilikha ito ng positibong siklo na inilalayo ka sa matinding pagkapagod at inilalagay ka sa estado ng patuloy na katuparan. Naisip mo na ba kung paano ang magiging buhay mo kung simula ngayon ay gagamitin mo ang oras bilang kaalyado, hindi bilang kalaban? Kung gigising ka araw-araw na may katiyakan na umuunlad ka, kahit pamaliit na hakbang lang. Kung sa pagtatapos ng linggo, titingin ka sa likod at sasabihin, talagang umunlad ako. Magandang balita, nasa abot mo ito ngayon. Kailangan mo lang itigil ang pagsasabi ng wala akong oras at simulan ang pagsasabi ng ako ang kukuha ng kontrol sa aking mga kilos. Dahil kapag binago mo ang paraan ng iyong pagkilos, magsisimulang magtrabaho ang oras para sa iyo. At doon, ang dating imposible ay magiging hindi may iwasan. Nagbabago ang lahat sa sandaling magpasya ka. Hindi kapag nahanap mo ang pera. Hindi kapag nagkaroon ka ng oras. Hindi kapag perpekto na ang lahat. Nagbabago kapag tiningnan mo ang sarili mo at sinabi, sapat na. Mula ngayon, gagawin ko ang kinakailangan. Nagkakamali ang mga tao na ang pagbabago ay kailangang dumating sa tamang mga kalagayan. Ngunit nagsisimula ang tunay na pagbabago sa isang desisyon, at ang mga desisyon ay hindi humihingi ng pahintulot sa lohika. Ginagawa ang mga ito sa larangan ng paniniwala. Hindi nila kailangan ng garantiya. Kailangan nila ng kaliwanagan. Kapag totoong nagpasya ka, nagbabago ang dalas ng buong utak mo. Hindi ito metapora. Ito ay agham. Bawat desisyon ay isang turning point. Ngunit ang pumipigil sa karamihan na gumawa ng makapangyarihang mga desisyon ay ang isang tahimik na kaaway mula noon pa man, ang paradigma. Sinasabi ng lumang mental na pattern na kailangan mong maghintay. Maghintay ng higit na kaalaman. Maghintay ng tanda. Maghintay ng tamang panahon. Maghintay para maging sigurado ka. At habang naghihintay ka, lumilipas ang mga araw, nawawala ang mga oportunidad, at lumalakas ang bigat ng pagdududa sa loob mo. Alam mo ito dahil naranasan mo na. Nasa gilid ka na ng isang desisyon na maaaring nagbago ng lahat, ngunit umatras ka. Nang nagpasya akong iwan ang aking kumpanya upang magtrabaho kasama ang aking mentor, kumikita ako ng daan-daang libong dolyar kada taon. Sa ilang taon, higit pa sa 1 milyon. At tinanggap kong kumita ng humigit kumulang 18,000 dolyar kada taon. Hindi na intindihan ng mga tao sa paligid ko. Sabi nila sinasayang ko ang lahat. Pero hindi ako pumili ng mas mababang sweldo. Pinili ko ang mas malaking buhay.
Alam ko na ang desisyong iyon ang magdadala sa akin sa lugar na hindi kayang marating ng pera ng mag-isa. At iyon talaga ang nangyari. 5 taon pagkatapos noon, ginagawa ko ang mga bagay na mahal ko, kumikita ng higit pa, at nabubuhay ng may layunin. Mahirap ang naging desisyon sa simula. Pero pinalad ako nito habang buhay. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman tinuruan kung paano gumawa ng desisyon. Sila ay sanay lamang na tumugon, maghintay, kumonsulta, at tanungin ang opinyon ng iba. Ngunit narito ang isang katotohanan na marahil ay hindi mo pa narinig, hindi mo kailangan ang pag-apruba ng kahit sino upang baguhin ang iyong buhay. Kapag ikaw ay taos-pusong nagpasya sa isang desisyon, nagsisimulang mag-ayos ang buong universo ayon dito. Hindi ito mahika. Ang dahilan ay nagbabago ang iyong enerhiya. Nagsisimula kang makita ang mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Nagsisimula kang kumilos ng iba. Nagsisimula kang makahikayat ng mga tao, ideya, at mga sitwasyong tumutugma sa bagong antas ng iyong intensyon. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang nananatili sa isang lugar? Dahil palagi silang nagtatanong, paano kung magkamali ako? Ngunit bihira silang magtanong, paano kung magtagumpay ako? Paano kung ang desisyong iyon ang simula ng buhay na matagal mo nang pinangarap? Paano kung ang kursong iyon, ang pagbabagong iyon, ang pamumuhunan na iyon, o ang proyektong iyon ang huli ng magtutulak sa iyo upang umusad? Hindi mo kailanman malalaman kung hindi ka magpapasya. Ang pananatili sa gitna ng dalawang isip ay isa sa mga pinakamasiнаdyang anyo ng kabiguan. Dahil ang pag-aalinlangan ay nagnanakaw ng iyong enerhiya, focus, at pagkakakilanlan. Sa bawat pagkakataong ipinagpapaliban mo ang isang desisyong alam mong kailangang gawin, pinapalakas mo ang isang pattern ng kawalan ng kapangyarihan. Nangangahulugan ito, kahit hindi sinasabi, na hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili. Nakita ko na ang mga tao na lumipat ng bansa, nagpalit ng propesyon, at binago ang buong buhay nila sa pamamagitan ng isang desisyon lamang. At nakita ko rin ang mga taong matatalino at puno ng potensyal na nalunod sa karaniwang buhay dahil hindi sila kailanman nagdesisyon ng buong tiyaga. Ang pinagkaiba nila ay hindi talento. Ito ay saloobin. Kapag nagdesisyon ka, nagpapadala ka ng malinaw na senyales sa iyong subconscious, ako ang namumuno ngayon. At nagsisimula itong maglingkod sa iyo ayon sa bagong pamumuno na iyon. Nagbabago ang iyong mga iniisip. Nagbabago ang iyong mga kilos. At hindi maiiwasan, nagbabago rin ang iyong mga resulta. Naalala ko ang isang babae na dumalo sa isa sa aking mga seminar pagkatapos lamang ilabas ang pelikulang The Secret. Siya ay isang abogada, nagtapos sa mga pinakamahusay na universidad sa Estados Unidos at Inglaterra, nagtrabaho sa mga malalaking opisina sa Wall Street, at humawak ng mga negosyong may halagang humigit kumulang 8 bilyong piso ng Pilipinas. Ngunit kahit na may ganitong background, naramdaman niyang may kulang pa rin. Nang una niya akong marinig tungkol sa mga paradigma, parang may isang bagay sa loob niya ang nagising. Nagpasya siya noon din na pag-aralan ang lahat ng itinuro ko. Binili niya lahat ng aking mga programa. Naging estudyante ko siya, pagkatapos ay naging consultant ko, at ngayon ay naging partner ko na siya. Ang nagbago sa buhay niya ay hindi lamang impormasyon, ito ay ang desisyon. Ang desisyon na sumabak kahit hindi niya alam kung saan ito patutungo. At tingnan mo kung saan siya napunta. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot para makapagdesisyon. Kailangan mo lang malaman kung ano ang gusto mo. At kung alam mo kung ano ang gusto mo, kahit hindi mo pa alam kung paano makarating doon, sapat na yon para magsimula. Dumarating ang mga sagot pagkatapos. Dumadating ang mga resources pagkatapos. Sumusulpot ang mga oportunidad pagkatapos. Pero walang nangyayari hanggat hindi mo sinasabi, gagawa ako. Ito ay isang batas. At gumagana ito sa anumang aspeto ng iyong buhay, relasyon, kalusugan, karera, pinansyal. Kung hindi ka magdedesisyon, mananatili kang bihag ng mga pangyayari. At may isa pang bagay. Kapag tunay kang nagdedesisyon, inaalis mo ang lahat ng ibang opsyon. Dito nagmumula ang kapangyarihan ng desisyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito mapag-uusapan. Tumatigil ka sa pag-ikot sa plan E, hindi mo na pinapansin ang pagdududa. At nagsisimula kang kumilos bilang isang taong nasa landas na patungo sa katuparan. At ito ang nagbabago ng lahat. Dahil ang universo ay tumutugon hindi sa sinasabi mong gusto mo, kundi sa kung ano ang tunay mong pinanghahawakan. Marahil iniisip mo ngayon, paano ko malalaman kung tama ang desisyon? Alam mo naman. Sa kaibuturan, palagi mo nang alam.
Ang nakakaabala lang ay ang ingay sa paligid, opinyon ng iba, takot na mawala ang mayroon ka, pagkakasala sa pagnanais ng higit pa. Pero sa katahimikan ng iyong kamalayan, naroon ang sagot. At palagi na itong nandyan. Ang kailangan mo lang ngayon ay tumigil sa pagtakas mula rito. Nasa isang desisyon ka lamang ang layo sa buhay na ninanais mo. Isa lang. At hindi kailangang perpekto ang desisyon na yon. Kailangan itong maging totoo. Kailangan mong gawin ito ng may panloob na pangako na magpapatuloy ka, anuman ang mangyari. Dahil ganitong uri ng desisyon ang lumilikha ng mga pambihirang buhay. At kapag tiningnan mo ang nakaraan, sa loob ng 1 taon, 5 taon, o 10 taon, mapagtatanto mo na ang sandaling iyon na tuluyan kang nagdesisyon ay ang punto kung saan nagsimulang magtagpo ang lahat. At ang pinakamaganda dito ay ang desisyon na iyon ay abot kamay mo na ngayon. Sa mismong sandaling ito, ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ng sa kung ano ang alam mong tama na at kumilos bilang isang taong tunay na nagnanais mabuhay sa bagong realidad na iyon. Dahil sa huli, hindi ka nilikha upang mabuhay lamang, kundi upang lumago, lumikha, at magbago. At nagsisimula ang lahat ng ito kapag tumigil ka na sa paghihintay at nagdesisyon. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa video na ito ay, lahat ay nagsisimula sa isang desisyon. Hindi mahalaga kung gaano ka katagal na nakabara, ilang ulit ka nang nagtangka, o gaano kalaki ang takot na dala mo kapag tunay kang nagdesisyon, nagbabago ang laro. Hindi dahil biglang nagbago ang mundo sa paligid mo, kundi dahil nagbago ka sa loob mo. At kapag nangyari iyon, nagsisimulang tumugon ang buong mundo sa ibang paraan. At kung ang nilalaman na ito ay may kahulugan para sa iyo, inaanyayahan kitang magpatuloy. Ang susunod na video na lumalabas ngayon sa iyong screen ay ang susunod mong hakbang sa hadang ito ng pagbabago. Ito ay ginawa upang itaas pa ang iyong kamalayan at gawing 1% kang mas mahusay kaysa ngayon. At ang 1% bawat araw ay nagbabago ng lahat sa loob ng maikling panahon. Salamat sa pagsama sa akin dito. Hihintayin kita sa susunod na video. Tara, magpatuloy tayo sa paglalakbay na ito ng magkasama.